Ako po si Win Gatchalian at welcome sa For the Win, ang panalong-panalong podcast para sa mga lumalaban, bumabangon at syempre, mga nagwawagi. Alam mo yung feeling na gutom ka sa panalo, tapos gutom ka rin, as in literal? Well, same, mga ka-win-win. Kaya sa araw na ito, nagdala ako ng pastil. Pero mamaya na yung takam ko. Bago natin yan balatan, alam niyo ba na hindi lang mga tiyan ang binusog ng pastil? Tinupad na ng pastil na ito ang kinabukasan, ang mga pangarap at syempre ang puso ng ating guest for today's video. He's just 22 years old, huminto sa pag-aaral, pero hindi huminto sa pangarap. He went from no tuition, no option, to extra sipag, extra hustle. Hindi lang siya nagtitinda ng pastil. Nagbibigay siya ng pag-asa, ng inspirasyon, at ng paraan para umasenso. Masasabi nating he is hungry for real success. Kaya let's welcome ang kuyang kanin ang puhunan, future engineer / pastelpreneur, Yuan Villamil. Welcome, Yuan, sa podcast ng For the Win. Thank you sa pagpunta mo dito. Thank you rin po. Hinanap ka namin dahil napaka-inspiring yung Salamat. Yung background mo at story mo. Yes po. First, kwento mo naman sa amin yung kung paano ka napasok dito sa pastil, no? At paano mo na-start itong negosyo mo? Yung pastil talaga, sir, is original po niyan sa tito ko. Messenger po siya, and ang pantawid gutom lang niya po talaga is itlog, boiled egg, which nag-amount po ng 10 pesos. And then, yun po yung nag-inspiration niya para magbenta ng pastil, pangtawid gutom. So, ayun po, nagtulungan po kami, and then originally sa kanya po yung business. And nagtulungan lang po kami, binibigyan niya po ko ng sahod, 100 pesos, pag naubos, ganyan. Pero po, hindi po sapat po kasi yung 100 na yun sa pang-tuition ko na utang. 100 pesos a day? A day, opo. Goal ko po kasi na year na yon 2024, dapat makapag-aral ako. Kakaisip, paano ba, asan na ba ako patungo? Ayun po, doon po na-click yung pastil. For my tuition. Itong pastil for your tuition, sarili mo na ito. Ikaw na gumagawa. Yes, opo. Ikaw na nagpe-prepare. Ikaw na Ako na pala. Tapos binibenta mo saan mo siya binibenta? Sir, yung pastil for my tuition exactly, sa UST po, near. And then yung target mo is 45K. Yes, sir. For your tuition yun. Yes, sir. Na-reach na ba yun? Yes po. Na-reach na? Yes, and I'm studying na po. Sa PLM? Pamantasan ng Luzon, ng Maynila. Maynila. Yes. Oo. May tuition pa doon? Wala na po. Wala na. So yung 45 parang sa mga gastos sila. Yung 45K na po yun, pinambayad ko po yun sa dati ko pong school. Sa dati para makaalis. Makuha mo yung records, maka-apply ka. Opo. Kailangan po kasi talaga. Pero may batas na ngayon, bawal i-holding records. Opo. Ang interesting kasi sa ginawa mo, yung pagbebenta mo ng pastil, alam ng customer na tumutulong sila. Opo. Diba? Nakasulat doon. Opo. So, mayroon silang parang yung social enterprise. Yes, diba? Parang social enterprise na nagbebenta ka. Pero alam mo ay tinutulungan ka. Opo. Hindi pumupunta sa luho o hindi pumupunta sa... Totoo po. Kasi po, that time talaga is, ang goal ko lang talaga is makapag-aral. Kumbaga parang focus lang talaga. Kasi hindi ko na naisip na nahihiya ako na tinda doon. Kasi, imagine, pupunta ka doon, nakalagay pastil for my tuition, and then, hintay mo lang makabili yung mga tao. Which is, yung nakakabak, syempre, overthinking, na baka walang bumili, yung mga ganyan. At the same time, nakikita ko yung mga students na nagpapass sa akin, nagpapass by na, dapat ako rin nandyan. Diba? Dapat nag-aaral din ako. Hindi ko dapat ito nakaranasan. Maraming bumibili dahil gustong makatulong. Yes, maraming kasama doon. So, marami na inspired. Then, may one time pa na bumili sa akin. Tapos sabi, Kuya, ikaw po ba sa TikTok? Nagaganon. Opo, ako po yun. Sige, tapos bibili sa 20 piraso, ganyan, para sa school nila. Oo. Parang pinapamigay na nila sa mga friends nila. Oo, pasabay. Which is, malaking tulong talaga, lalo yung social media ko po. Na, ayun, sinashare. Dito sa experience mo sa pastil for my tuition, anong pinaka-challenge
ang pinakamahirap na challenge. dinanas mo dito sa pa-silver tuition? Waking up is the number one struggle because nasa isip ko lang yung gusto ko eh. Hindi ko alam eh. So, ang ginawa ko lang talaga is lock in. Talagang dire-diretso lang. Dire-diretso. Yung sinasabi mong mahirap, yung gumising, hindi literal na gumising, kung hindi challenge kung makakabenta ko o hindi ko makakabenta. Yes, sir. Kasi talagang medyo may mental imbalance din tayo. Lalo na yung sarili ko po nun, di talaga nakakapag-aral. So, talagang yung waking up pa lang is number one struggle sa akin. Sino nagbibigay ng inspiration sa'yo na dapat laban lang, everyday laban lang? Inspiration, diba? Sir. Unang-una si sir, mga anak ko sa future. Kasi, sir, So, iniisip mo na yung mga anak mo sa future? Kahit wala pa sila? Yes. Ayoko maranasan nila na naranasan ko nung kinabataan. Gusto ko mag-aaral lang sila. Enjoy nila yung buhay nila. Lahat-lahat. So, yun po talaga yung gusto ko. Tsaka, second of my inspiration is my family. Siyempre. And, kasi sir, pag pumapasok ka sa bahay talaga, kala mo, sir, malinis. Kala mo okay yan, malinis yan. Pero pag umuulan, talaga po, nagbabaha siya. Bumabaha. Yung mga cracks na yan, yung mga mga problema na yan, tas yung sa mga banyo bumabaha. Inspiration ko po yan kasi ayoko po talaga yan sa future ko. Gusto ko pagtanda ko, maayos talaga. Walang problema. Hindi na bumabaha. Araw-araw may pagkain. Kasi sir, araw-araw talaga, pinag-isipan pa talaga mabuti anong ulam. Mauwi na naman tayo sa itlog. Ayoko talaga na magtitipid kami sa pagkain sa future. Gusto ko talaga, pagising ko, anong gusto ko? Adobo tayo. Kasi gusto ko talaga ng magandang buhay. Tsaka, minsan lang tayo mabuhay. Sagad na natin siya. Yan ba para marating yung magandang buhay? Sa tingin mo, anong paraan? Dito sa negosyo mo? Ipagpapatuloy pa sa negosyo mo? Ang navivision ko po dito sa Pastil is, ayun nga po, maging restaurant po siya. Pero, long term pa po yun, sir, kasi ang focus po ngayon talaga is mag-aral. Mapagtapos po muna. Tama naman yun. So, restaurant po muna. After ko po graduate, actually, naka-vision na po yan. After po graduate, kailangan ko pong makapagpatayo ng restaurant. Mapaikot muna to. Then, after ko po mapaikot dyan, magtatayo na po ako sa pamigay project po natin. Iba po siya kasi po, medyo malaki siya kasi. Parang foundation yun eh, no? Kasi sir, nasa food industry tayo eh. So, kaya ang nag-expect po ako ng matagal na panahon dyan kasi yung food safety. Oo. Tama kaya, ka. Medyo talaga matagal siya. Then, after po nun, pag nakakaikot na siya, may tao na pong para sa akin, nagko-control nun. That's how pupunta na po ako sa ibang bansa para makapag-work. Nahalak mo rin as mechanical bansa. Engineering. Kasi gusto ko pong ma-excel sa ko po, sa program ko. Gusto ko sanang ma-feel yung saan ba tong program patungo. So more on AutoCAD po daw ata siya. So design. So gusto ko ma-feel na nasa ibang bansa. So gusto mo rin na part ng iyong vision mag-abroad. At the same time, meron akong businesses sa bahay. Dito. Sa Philippines. Ang alam mo, para sa isang katulad mo na bata pa, alam mo na yung pupuntahan mo eh. Yes sir, kasi so, talagang importante yan eh. Kasi parang man with the plan eh. Talaga eh. Importante yan. Importante. Kasi talaga, may mga ikaedad mo, walang plano talaga pa, di ba? Kailangan talaga lang, games o ano. Talaga, sir eh, sa buhay talaga pag yung saan ka nang galing, malaking talaga yung factor sa buhay mo. Kasi talagang galing ako sa buhay na Actually nga, baby pa lang ako eh. Nakakaranas na ako ng hirap. Kasi that time kasi sir, ang ko lang, gatas ko lang is Yung po sir, yun po yung mga lumang gatas sa hiningi pa po ng magulang ko sa simbahan para meron akong gatas. And minsan, is worse is bigas. Tubig ng bigas. Tubig ng bigas. Tapos kaya nga daw po nagtataka sila, bakit daw ganito ako mag-isip? Baka naka-apekto yun. Pero, ayun sir, malaking bagay talaga yung stable mo sa buhay, yung status mo sa buhay na, ayun nga, pag ayoko mahirap ka, tsaka yung wala kang pagkain, anong gagawin mo kung wala kang pagkain? Siyempre, magtatrabaho ka parang ganyan. Ano yung vision mo? Ayoko to mangyari sa mga anak ko. Parang ganon. Yun lang naman. Hanggang kakaisip. Ayoko talaga maging ganito. Pero yun ang talaga ring importante. Minsan, sa tao, pag
dumaan ka sa ganitong challenge, diyan ka talaga magiging madiskarte. Opo, sir, talaga. Mas porsigido. Kasi may mga kakilala ko kasing edad mo hanggang ngayon, hindi pa maalam kung anong gagawin. Gusto talaga, sir. Opo. Pero believe ako sa'yo na Thank you po. alam mo na kung saan ka pupunta. Opo. At saka sir, di talaga inakalang ganito ako. Kasi po, anong nawala po ako sa school, sobrang lungkot ko po talaga. Dahil, akala ko po, dun na talaga ako. And, may reason pala, ba't ako pinag-stop ng nasa taas. Dahil, meron pa akong kailangan matutunan. Kasi, at this moment, sa buhay ko, self-support ako since then. And then, nakatulong ako sa family ko ng kahit bigas-bigas, gas ng stove, ayan. Ako, yung mga nanonood sa atin, yan ang magandang marinig nila sa iyo na talagang tuloy-tuloy lang. Leave it to God, determined tayo, tuloy-tuloy lang. Talagang sir, lock in talaga. Alam ko na yung gusto ko eh. Kwento ko lang dahil nag-file ako ng bill para palakasin yung mental health program ng ating mga bata, lalo na sa mga eskwelahan natin. Kasi yun ang naririnig ko madalas sa social media, sa comments. Marami sa mga bata natin nakakaranas ng mental health issues. Talaga sir, iba talaga. Unang-una dyan, wala silang kausap. Wala silang pag-share ng mga problems na lalo sa college. Bitin ba? Marami pa tayong malalaman sa kwento ng sipag, diskarte at pastil. Dito lang sa For the Win. Tara sa Pamantasan Lungsod ng Pasig. Kami ay nag-organize kami ng caravan sa aming office para pumunta sa iba't ibang lugar ng ating bansa, kumakausap sa mga Generation Z at gusto ho namin marinig yung kanilang hinaharap tungkol dito sa mental health issue at magbigay rin ng payo. Hindi ko masyadong narinig. Maramdaman natin ang ating mga sarili. Tara! 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 What's up, G? Be brave, I'm terrified to get myself dressed and go outside. I say I'm okay, I'm fine, no jokes aside. And we're back in the show. Ito pa rin po ang podcast For the Win. At kasama pa rin natin si Juan, ang pastelpreneur. Yung mga tao nag-aaral pa ng pumapasok ng business school para matuto maging negosyante, di ba? Ikaw, hindi ka naman nag-aaral ng business school, naging negosyante ka. So, ano yung mga natutunan mo sa pagnenegosyo? Number one is stay the quality of the product. Hindi dapat siya magbabago. Kasi yun yung dahilan bakit yung tao babalik sa'yo. Kaya quality, dapat consistent quality. Kasi natao, ba't yung mga tao ng nataasan nila impression, hindi nila alam, yung reason is bumalik. Oo, nakuha mo ko. Napabili ako sa'yo ng mahal eh. Pero hindi naman masarap. Hindi na ako babalik sa'yo. Kasi hindi masarap eh. Ba't ako babalik sa'yo? Hindi nila alam na yung quality, yung sarap ng pagkain, dapat masarap siya. Para yung tao, babalik na babalik. Pero may araw babalik yung customer mo, hindi araw-araw kumikita. Oo nga. Diba? Tama so, naman yun. Kaya nga sir, as of now, 10 pesos pa rin yun. Kasi yung quality talaga namin. Tsaka yung saan kami nakilala. Ang mura nga, 10 pesos. Ngayon with inflation, alam mo naman, bigas, pataas ang presyo ng bigas, diba? Kaya nag-stay talaga kami sa mission and vision namin. And mahirap siya talaga, kontrolin, quality control. And pangalawa sa business, sir, siguro yung budgeting. Budgeting, oo. Hirap talaga ng budgeting, sir, lalo na inflation. Yan, pinag-aralan mo ng sarili yan, yes, diba? Opo. Ako, believe talaga ako sa mga entrepreneurs, mga negosyante katulad mo. Opo. Ako, kung hindi siguro ako politiko ngayon, nasa negosyo ako, sigurado. At alam ko yung hirap ng negosyo, mahirap mag-umpisa. Opo, yun talaga. Tapos mahirap ipagpatuloy. Kasi, kagaya ng sinabi ko, nasa sayo yan eh, kung gusto mo maging successful. Hindi. And then, maraming, yung tawag natin, uncertainty, hindi mo masabi. Like yung presyo ng bigas. Minsan 55, minsan 30, minsan, no? Diba? Ikaw, 10 pesos naman parate. Baka mahirap eh. Mahirap siya. Talaga sa very inspiring yung story mo. Kaya sinusuportahan ko yung mga, katulad ng mga MSMEs, mga maliliit na negosyante. Kahit gumagawa kami, marami akong batas para masuportahan ng mga maliliit na negosyante. Salamat, sir. Oo, kasi very inspiring. Very inspiring. Salamat. Itong ginagawa mo,
tingin mo ba, alam ko, pinagdaanan mo, pagod, pinagdaanan mo, emosyon. Sulit ba lahat ngayon? Sulit ba lahat Sulit ng ba lahat? pinagdadaanan mo? Actually, sir, I'm blessed nowadays. Kasi talagang grabe yung blessing ni Lord na binibigay sa akin. Kasi talagang nakilala ko sa pastil talaga. And hanggang ngayon, hindi pa siya tapos sa blessing ko. Then, kasi nakilala na ako ng tao, kumikita na ako. At the same time, yung pinakagusto ko, sir, napagawa ko na yung kwarto ko. Opo. Then, galing opo. Kasi sa mga talagang, gusto ko muna mag-thank you sa mga tao talagang sumusupport sa akin. Kasi kung wala sila talaga, wala talagang sumusupport sa akin, wala rin ako dito ngayon. So, yun po talaga yung sa pastil ko, na blessed talaga ako ngayon, na nag-ano siya hanggang ngayon, nakaka-apekto siya sa akin yung pastil kasi hindi talaga ako nakilala. Kasi sir, namimigay ako ng pastil, maraming taong natuwa. Hindi ko naman nakalain na tama pala yung ginagawa ko. Nasa tamang landas pala ako. Hindi ko naman nakalain na susuportahan ako nasa taas ng grabe pa. Kasi yung pamigay project, sir, ano lang yun, hindi po yung planado. Nagbigay lang po sa akin ng OFW from here sa Philippines din, na nakikita na daw akong puro bata yung bumibili sa akin. Bili daw siya 100 pieces, pamigay ko sa mga bata nasa paligid mo. Then, after po nun, may sobra, binidyo ko na lang po, namigay po ko sa mga nangangailangan. Itong pamigay project mo, ano ito diba? Parang tulong sa tao. Yes. Ito ba ay doon lang sa lugar mo o may ibang lugar kang pinupuntahan, tinutulungan ka? Actually, sir, yun talaga yung goal ko next. Kasi talagang mapapansin talaga sa video ko, talagang paulit-ulit ang talaga yung pinagbibigyan ko. Talaga nasa paligid lang ko. Kaya, recently, pumunta ako Makati. Oo. Kasama ko yung e-bike ko. Talaga sa ibang lugar. Kasi gusto ko talaga sa ibang tao naman. Talaga. Sino ang binibigyan? Mga lakal. Mga tira sa paligid sa street. Mga tira sa streets. Sa kalsada. Opo, yun talaga. Tsaka siya, sir, share ko lang, challenging din siya. Kasi once na makita mo talaga, sa mata lang tayo nagbabase. Sa, 'di ba, sa itsura lang. Ano ba itsura? May mga sako, dala-dalang bote, medyo may kadungisan, yung diba? Mga ganun. taong grasa, ganun. Opo. Tapos yung pagbibigyan ko na, bibigyan ko. Tapos minsan maglalabas ng cellphone. May cellphone pala. Parang ganun. Sabi ko, oo naman, gets ko naman, lahat naman ng tao may cellphone na. Pero hindi ko rin makita, syempre. Kaya mo palang mas maganda pa yung cellphone kaysa sa'yo. So, medyo challenging siya. Tapos, meron pang one time, kasi talagang, nakabase lang ako sa itsura Wala naman akong basis kung mahirap ka ba o nangangalakal ka ba. Wala. Di ba? So, meron doon one time sa UST, yung, sana mapanood niya, nandun siya sa tabi. Puro grasa yung kamay. So, madumi siya. Sir, pastil po, libre ng pagkain po. Ang sabi sa akin, hindi po, nag-ayos po ako ng kotse. Nag-ayos pala siya ng kotse yung gulong, kaya madumi pa. So, alam mo, taong grasa, pero... Ang dami pala nilang tao sa, pamilya pala sila. Mekaniko pala. Sir, sorry po talaga, sorry na. Pero gusto niyo po, nagbinigay ko. Gusto ko talaga magpakain sa lupa. Talaga, sobrang hiya. Pero, yun lang naman yung mga challenge ko talaga. Kasi, hirap talaga sa binabase. Impressive naman yun na hindi lang puro sarili mo ang binibigyan man ng pansin o tinutulungan, tumutulong ka rin sa iba. Ngayon, 22 ka na. Kung makakausap mo yung batang sarili mo, anong mensahe ang ibibigay mo sa kanya? Kasi mga batang sarili mo pa, yung mayroon siyang struggles, galing mo, sir. pa lang. Anong mensahe mo para sa kanya? Galing mo. Totoo, ang galing mo. Hindi ka bumitaw agad. Kasi kahit alam ko sa sarili mo na mahina ang sarili mo, ang galing mo kasi talagang nagstay ka lang sa goal mo. And hindi mo akalain na nandito ka na sa pangarap mo na dati mo pinapangarap lang. Na may higaan. Actually, higaan. Wala talaga akong higaan. Sasayag lang ako. Then, meron ka ng laptop and meron ka ng kwarto. Then, nakapag-aral ka na sa gusto mong school na walang bayad, walang pressure. So, ang galing mo, pagpatuloy mo lang. Then, lahat ng pangarap mo, papunta tayo dyan. Enjoy lang natin. Ang galing mo. Ngayon, sinabi mong pangarap. Ano naman pangarap mo?
nakwento mo na kanina, ano bang dreams mo after 5 years, after 10 years, maybe after 20 years? Ano ba alam ko, visionary ka eh. But ano ba yung mga pangarap mo for the next few years para sa sarili mo at sa pamilya mo? Number 1 lang naman talaga is financially stable. Yun lang talaga. And then, putulin talaga ang poverty ng family ko. Then, yun lang talaga, sir. Papaikuti ko lang naman talaga yung pera ko sa mga business. Kasi gusto ko talaga mabuhay ng may pera. Nang may kumikita ko. So, siguro, nung 22 na ako, siguro for 18 years from now, meron na ako mga businesses. Like, mga simple lang, sari-sari store. Siguro, computer shop. Mga self-profit. Parang mataas ang na hindi ka masyadong as laundry. Kailangan yan laundry yan. Number 1. Galing mo, dami mo talagang, alam mo talaga ang market eh. Sir, kasi talaga, pag sa situation mo talaga, alam mo talaga yung basic na pangangailangan ng tao. Pag wala ka talagang pera, maisip mo siya, promise. So, pangatlo is water refilling station. Kailangan talaga yan ng tao eh. Kahit anong mangyari, kailangan uminom ang tao. Bigasan, ayan, may mga ganyan na ako. Siguro mga 4, tapos yung pastil. Kailangan may umikot ng pera. Kasi gusto kong maglibot pa sa buong mundo nung kumikita ko. Galing ha? Also yung, ewan ko, sana may vlog, mayroon pang content creating. Content creator, yan ang bago ngayon, lalo na sa mga Gen Z. Sana, kasi gusto ko pa mag-vlogs. Pero parang trabaho rin ang content trabaho creation. Siya, no? Matrabaho rin. Na na-enjoy mo siya. Siguro, that time, mga 40s ko, 35, ganyan. Nag-video pa ako. Which is, gusto ko talaga. At the same time, kumikita rin. Ano naman ang pangarap mo para sa pamilya mo? Pamilya ko, sir. Siguro, yun din. Financially stable talaga. Din. And para sa iyo and sa pamilya mo. Then, kasi gusto kong, actually, meron yan, sir. Dagdag ko lang. Kasi nga, syempre, visionary tayo. In-interview na sila nanay tsaka yung lola ko. Si mama tsaka si lola ko na, anong gusto mong bahay? Meron yan note sa phone ko, sa iPhone 5 na, anong gusto mong bahay, anong design, anong itsura, saang lugar. Meron nga saang lugar, sa Batangas daw. So, natatandaan ko pa yun. Gusto nila mag-retire. No? Tapos, ang gusto daw nila is bahay na may garden sa harap. Actually, may ganun mahaba, tapos may pinto daw. Gusto nila, merong sightseeing sa baba. Galing, I-interview ko na sila para meron akong gagawin. Kasi ang bala ko pa noon, civil engineering ako. Ako yung mag-engineer ng bahay. Mechanical ka. Mechanical, sir. Okay naman, okay mechanical. Magandang course yan. Pero yun, in-interview ko sila na yun. So, kasama yun sa goal ko. Bigyan ko sila ng bahay. As regalo. Gift back ko sa pagkalaga nila sa akin is bahay at lote sa Batangas. May location na. Kung makakausap mo, alam ko nakakausap mo naman, meron ko, anong mensahe ang gusto mong ipaabot sa mama mo? Na galing sa puso mo at nakita ko talagang binibigyan mo siya ng priority. So, anong mensahe ang gusto mong ipaabot sa kanya? Sa mother ko, sir. Siguro, honestly, hindi talaga kami masyadong okay ngayon. Dahil medyo may mga problema. Pero siguro, ang wish ko lang sa kanya is salamat sa suporta, napalihim na suporta sa akin kasi hindi kami masyado nag-uusap. Maraming salamat sa nag-i-stay ka lang dyan. Lagi mo lang akong sinasabihan palagi na ganito, ganyan. And sa lola ko naman, gusto ko sa magpasalamat kasi siya talaga yung naging saksi sa atong paghihirap ko kasi talagang siya yung takbuhan ng kwento. Mas close kasi ako sa lola ko. So, maraming salamat kasi nandiyan ka lagi. Pag umuwi ako, hindi ako sa kwarto diretso sa kanya. Itong dalawa ba ang kasama mo sa bahay? Full. Talaga. Full family. Ikaw lang ba mag-isa? Hindi, sir. Ang kasama ko, yung lola ko po, lahat ng anak niya, pati anak nun. Ayun, sama-sama kami sa bahay. So, masaya. Pero ilang kapatid mo? Isa lang, sir. Isa lang. Kasama mo rin? Opo, panganay po. Okay. Ayun po. Salamat lang dun sa lola ko na lagi nandiyan palagi. Na kahit busy rin siya sa pagtatahi niya. Yan naman ang kanyang... marinig lang yung kwento ko, malabas ko lang. Galing, ha? Tapos, malaking bagay din kasi talaga may pagkakwentuhan ka. Kasi dyan nagsisimula yung mental health balance. Yung pagkukwento sa kanya, yung pagbubukas ng nararamdaman mo, malaking bagay niyan sa mental health. Kala mo walang effect, pero nakakatulong siya. Oo, malaki. Tama ka eh. Actually, kahit na yung simpleng pagkukwento, nakaka-release na yan eh, ng mga nararamdaman natin.
may problema ako, gusto ko siya i-open kasi ang bigat eh. Diba, pag nakwento mo, ganun. Totoo siya, sir, na pag share mo, mawawala talaga siya kasi talaga na-share mo na eh, nabigay mo na sa kanya, tapos bibigyan ka na ng mensahe, parang malaking tulong talaga. So, maraming salamat sa family ko, then pati sa tito ko, na, ayun, salamat sa idea, tsaka sa pagtulong, kasi yung tito ko is yung nasa labas ko kanina. Siya yung tumayong father ko. Kasi wala po akong father, hindi ko po siya nakilala. Siya po yung tumayong father ko na nag-guide sa akin sa mga bagay-bagay. Sa mga Gen Z naman ng katulad mo na yun, nakakaramdam ng struggles, nakakaramdam ng mga hirap sa buhay, anong mapapayo mo sa kanila? Always na sinasabi ko lagi is tiwala sa sarili. Wag na wag mawawala. Promise. Kasi doon ka talaga babagsak eh. May dahilan, ba't ka nandyan sa sitwasyon mo sa college? May dahilan. May dahilan din ba't ka nahihirapan. Siguro ba gusto kong maging matuto? Kasi before ka dapat matuto, kailangan mo na maghirap. Kasi kasama yun sa journey. Tama. Ang magandang narinig ko, sinasabi mo kanina, madalas na iniwan mo na kay Lord yung totoo. Yung saan kanya dadalhin. I think malaking bagay rin yung ganun na bagay. Kasi talaga pag para siyang nag-share eh. Kasi pag nagdadasal ako talaga, para nag-share ako. Lord, sa'yo na to. Hindi ko na kaya. Gabayan mo lang. Malaking bagay siya. Ngayon na-inspiration ka ng maraming kabataan. Thank you. Inimbitahan ka namin dito dahil nakita namin yung kwento mo. Ako, inspired ako sa negosyo mo. Anong pakiramdam mo naman na inspirasyon ka ng kabataan? Actually, sir, nakakatuwa kasi hindi ko alam naman na magiging ganito ko yung takbo ng utak ko. Kasi that time naman, hindi ko naman alam na mag-grow ako ng ganito eh. Malay ba natin? Siguro talagang malaking factor lang talaga yung nawala ako sa school. Burn toast theory nga, ika nga, na kailangan mo ito burn toast theory kasi kailangan mangyari tong challenge na to. Kasi para sa ano mo to, best version mo, kumbaga. So, that time kasi talaga wala talaga, hindi ganito yung takbo ng utak ko. Talagang bulak-bul ako dati. So, kaya nga po ako masyadong, natropa ako eh. So, talagang, after nung pinutol ni Lord, bumagsak ka muna dyan, matuto kang kumitang pera. Parang ganon. So, that time, na-build yung mindset ko na sa pera lang. Tapos, paano kikita, yung mga tiwala, ganyan sa sarili. Na hindi ko alam na nabago na pala siya. At the same time, nasi-share ko sa content ko. Na hindi ko alam na inspired na pala yung tao. Kaya thankful ako kasi naging instrument ako ni Lord na maging inspiration. Kaya that's nakakatawa din kasi may mga nagko-comment na Kuya, ikaw po inspiration ko sa pastel ko ganyan. Tapos, Kuya, ikaw po inspiration kasi nakapag-aral na po ako. Iba yung tuwa sa sarili kasi di ko nga siya malabas eh. Iba talaga. Ang lagi ko lang sinasabi, thank you Lord. Thank you Lord na thank you Lord. Sobrang tuwa. Kasi nakatulong ako sa iba eh. Naging inspiration. Iba pala ang feeling pag ako yung nilolook up. Kasi sa sarili ko, wala akong nilolook up. Para sa'yo, ano ang ibig sabihin na tunay na panalo sa buhay? Ano ang panalo sa'yo sa buhay? Tatanungin ko yung asawa ko, anong gusto mong pagkain mamayang tanghali? Kare-kare. Sige, sabihin mo. Meron ka na bang girlfriend? No sir, wala pa. Hindi ko narinig yan sa pangarap mo kanina. Actually, sir, ang galing lang talaga kasi hindi talaga niya ako binibigyan. Kasi alam niyang madidistract ako nung nasa taas. Kaya hindi talaga niya ako binibigyan. Which is okay lang. So, trabaho muna. Dadating rin naman yan. Totoo sir eh. Iba talaga. Promise. Maramdaman mo naman eh kung ano yung mo sa buhay. Anong goal mo. Kung para saan ka. Maramdaman mo naman yun eh. So sa akin, ang ramdam na ramdam ko, wala talaga. Talagang pera muna tayo. Kasi yan ang wala tayo eh. Pera muna tayo. Para may pan-date ka. Puro na lang, kilig na lang tayo. Kasi dating naman, kung may girlfriend ka ngayon, wala kang pera, problema rin. Ano yan? Mas malaking problema yun. Kasi ang lalaki, kilala as provider. Oo, tama. And gusto ko provider talaga. Tsaka relax lang tayo. Dating naman tayo. Matagal na ako nagre-relax hanggang ngayon. Sana all. So, yan. Pangarap ko rin yan. Mag-relax ng mahabang Sa love life hindi sa stress Ayun, yun nga po sir. Gusto ko lang talaga maging panalo sa buhay which is stable. Tama nga, step by step. Kasi aabot rin tayo doon. Relax lang, dadating tayo dyan. Opo. Kaya, yung nakuha ko sa'yo, actually, mas bata ka sa akin na hamak. But nakuha ko na talagang dumadating sa buhay yung struggles challenges. Pero natutunan ko siya, dapat diretso lang talaga. Okay. Determinasyon, diretso.
At yung vision Diba? dapat very clear sa atin. Clear talaga siya, as in. Like a glass, clear talaga. At Alam ko. natutunan ko rin sa'yo, dadating rin yung love life sa sa Yung mga love life susunod na panahon, pag stable ka na. Oo. Love life kasi para siyang ano siya, bonus. Bonus, oo. Kasi sir, dapat... Ako, wala pang bonus. Oo. So, dapat tikman namin to. Go, Diba? go. Tikman natin Sige tong po. pastil. Meron po ba? 10 pesos, itong... Ano siya, sir? Grabe ito, inflation proof. Actually, kakaluto lang yan kanina, yung pastil, kaya ano siya. Thank you. Mura, Kanin. 10 pesos. Wala kang talo sa, wala kang talo dito. Win-win. Win-win na pagkain. Opo, totoo po. So, maraming salamat, Yuan. Thank you po. Maraming salamat din. Maraming salamat sa pagpunta mo dito. Very inspired kami sa story Thank you, mo. sir. Batang-bata ka pa, pero marami ka ng pinagdaanan. But Opo. itong mga pinagdaanan mo, very successful ka. Salamat po. Thank you po sa pag-invite. Thank you. From pastil to tuition to pastil for inspiration, ang Gen Z edition ng success. Hindi mo kailangan ng malaking kapital. Minsan, diskarte at pastil lang. Sapat na. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin ngayong araw, Yuan. Good luck sa iyo. At yan po ang kwentong tagumpay natin ngayong araw. Sana po ay may natutunan kayo. Ako po si Win Gatchalian. Lagi niyo pong tandaan na sa bawat hamon ng buhay, manalig ka, laban lang for the win.